Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa umaga pong ito ay ako po yung umawak ng Bible study dahil si Brother Nelson po ay ang sabi niya sa amin, isang Bible study at saka isang sermon po siya. Kaya sa ngayon po ay ako po yung umawak ng Bible study. Sana walang tanong mamaya. Huwag tulog. Kung maalala niyo po ay tinatalakay natin yung 5 major subject na patuloy natin tinatalakay ng mga nakaraang buwan. At ngayon po mayroon ng Diyos na matapos natin ito. Ngayon po ay isasama rin po natin yung 5 major subject na ating po tinalakay ng mga nakaraang buwan. Yan po ay binubuo ng God, Man, Satan, Sin, and Salvation. Yan po yung 5 major subjects sa Biblia. Kaya sa umaga pong ito ay pagsaluhan natin ang paksa po na ito na summary. Ang Diyos na may lalang ng lahat ng mga bagay sa mundo, nakalagay po yan sa Genesis chapter 1 ng Genesis 1:31. Ang sabi po ay ganito: At nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ng ika-6 na araw. So marami po kasing nagsasabi na ang Diyos, wala pong Diyos. Gaya ng mga scientists, sila po ay nagsasabi na walang Diyos. Marami ang papatunay sa walang kasulatan na meron pong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kung walang Diyos, wala tayo sa mundong ito. Walang nilalang. Wala itong earth na to dahil ang sabi po ng science, ang mundo ito ay nagawa dahil lang sa pag-ikot ng mundo. Dahil lang sa pag-ikot. Pero kung maglalagay ka ng isang bagay sa isang washing machine at papaikutin mo yon, hindi mabubuo yun kung walang gagawa. So, lumalabas, sa mundo ito, meron po talagang gumawa. Walang iba yon kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginawa ang mundo ito sa pamamagitan ng hindi nakikita. Ginawa sa pamamagitan ng salita. Ito po yung mga talata na nagpapatunay na ang Diyos na nagsalita noong unang panahon ay siyang makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakalagay sa chapter 17, verse 1. Ganito po ang nakasulat. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po rito, muli kong babasahin. At nang si Abraham ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, sinasabi ng Diyos na ito, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil siya nga po ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo ito. Siya ang nagmamay-ari ng buhay mo, ng buhay natin, ng buhay natin lahat. Ano yung patunay na sa kanya lahat? Ang mga bagay na narito, nasa 1 Corinthians chapter 10, verse 26. Ang sabi po ay ganito. 10:26 ng 1 Corinthians. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. So dahil siya ay makapangyarihan, lahat ng mga bagay po ay sa Kanya. Wala nang iba. Kaya kung sinasabi ng iba na walang Diyos, ang hindi nila alam, yung sa magsalita na yun, wala siya kung wala yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil maraming nagsasabi na ang Biblia daw ay gawa lang ng tao. Tunay po na gawa ng tao, pero guided sila by the Holy Spirit. Nasa 2 Timothy po ito nakalagay. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Pasadahan ko lang po ng konti. Para kung may reference tayo doon sa ating sinasabi. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katwiran. So, ang Biblia po, sa ang tao ang sumulat, pero lahat ng mga tao
na nagsulat ng banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kaya ang Biblia ay mapapatunayan na totoo at salita po siya ng Diyos ayon sa 1 Thessalonians 2:23. Ito siya. Yung Diyos sa Hebreo 1:1 na nagsalita. Muli, ang ating po tinatalakay ay 5 major subject po, no? Nung ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang, kay Abraham, kinausap si Abraham, si Isaac, si Jacob at si Moises. Si Moises kinausap dun sa puno na lumiliyab na hindi nasusunog. Si Jacob kinausap rin, si Isaac, si Abraham. So ang Diyos na to, ang makapangyarihan sa lahat, nagsalita noong unang panahon. Hanggang sa panahon natin ngayon, nagsalita siya sa ating Panginoong Jesucristo, kay Jesus Christ. Ngayong last days, dito po sa last days. Ano yung sinabi niya? Dahil sinabi sa Matthew chapter 17, ang sabi po, ito ang sinisinta kong anak. Matthew chapter 17, verse 5, ang sabi po ay ganito. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang malingling na alapaap ay lumilin sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisita kong anak na siya kung inalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Itong Ama, yung God, na nagsalita sa Hebreo 1:1, ay nagsalita ngayong huling araw. Na ang sabi niya, ito ang inyong pakinggan. Ano ba yung sinabi ni Jesus Christ, ng Ama, God, dito sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Dahil marami po nagsasabi na hindi na daw natin inaangat yung pangalan ng Ama. Ang lagi daw bumibida ay ang ating Panginoon Kristo lamang. Kasi po, ngayong huling panahon, ang ating pong sinusunod is yung aral ng ating Panginoon Kristo. Dahil yung God, the Father, ang mismo nagsabi. Nagsabi niya, dito ko na ito nabigay yung pamamahala sa lahat. Ito lang inyong pakinggan. May talata ba nun? Ito po yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa 28:18. Lumapit si Jesus sa kanila at sa kanyang mga alagad. Sila ay kanyang kinausap na sinasabi, lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, na ibigay na sa akin. Dito, nung pagkatapos mamatay ang ating Panginoon Kristo, ibinigay na sa kanya lahat ng kapamahalaan. Kaya ang sinusunod nating utos ay utos ng ating Panginoon Kristo. Isa sa utos niya, ang sabi dito sa 19, dahil dito, magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isa yan sa utos ng ating Panginoon Kristo na kailangan sumampalataya magpabautismo ito yung command mula sa Ama sa ating Panginoon Kristo. Yan yung utos niya. Bakit? Isa yan sa requirements upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil ang gusto ng Diyos na nagsabi dito sa Hebreo 1:1, yun po yung talata, gusto niya lahat ng kanyang nilikha maligtas. Ayaw niya na may mapahamak. Nakalagay sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, na ang lahat ng tao ayaw niya na mapahamak. Kaya nga po binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Dahil nga po, gusto niya ang lahat ng mga tao na kanyang nilalang ayaw niya mapahamak. 2:4 ng 1 Timothy, na siya may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ito yon yung Biblia. Dapat maalaman natin ang banal na kasulatan upang tayo po ay maligtas. Isa yan sa utos na ibinigay ng Diyos Ama sa ating Panginoon Kristo na siyang ipinapangaral din ng mga tagapagturo ngayong huling panahon. Yan.